Hello, magandang gabi mga kabisyo sa negosyo. Ito naman ang inyong Kuya Juan, ang mentor ng bayan. At narito pa rin tayo dito sa St. Giles Hotel dahil kanina katatapos lang po natin ng ating FDA Connect Seminar na kung saan ay natuto po tayo sa paghahanda ng ating mga pasilidad sa paggawa ng mga produkto upang ito ay maging katanggap-tanggap sa publiko, lalo na ito ay ma-certify ng FDA. At kagabi po ay natikman ko ang isang napakasarap at napaka-effective na produkto sa ubo. Kasi pagdating ko dito sa hotel, the first night, kinabukasan inubo na ako. And then, natikman ko ito kahapon, kagabi. Ay grabe, talagang gumaling yung aking ubo instantly. At heto, hinanap ko kung sino yung nagdala ng produkto na yon, na-trace ko, at isa pong OFW, again, retired OFW na taga Occidental Mindoro, Sablayan, Mindoro. At kakapanayamin po natin si Sir Danilo Hizon ng Danizon Farms. Ayan. So magandang gabi, Sir Danny. Kamusta po kayo? Magandang gabi rin. Mabuti naman po. Yan. So, Sir Danny, napakasarap ng iyong produkto. Yung, anong tawag doon, Sir, na Ginger lemon. ginger lemon. Ang usual, normal na natitikman natin ay yung ginger lang na parang ginger brew, something like that. Salabat. Salabat. Tsaka yung turmeric. Tsaka combination ng ginger turmeric. Pero ito kakaiba. Ginger na may lemon. At ito nga, tanungin natin si Sir kung paano nagsimula yung kanyang negosyo at kung ano yung pinaka-dahilan niya or yung deepest why niya, bakit niya inumpisahan yung negosyo na yon. Ang totoo, wala naman sa isip yun, pero dumarating ang pagkakataon, ang pangangailangan na kailangan kang mag-develop ng products depende sa sitwasyon. Kasi nung ako'y magsi-65, nag-retire ako galing sa Saudi Arabia at ang naisip kong gawin ay mag-farm para humaba ang buhay dahil walang stress sa farm. Ginhawa, relax, at naisip ko ay organic farming ang gawin para sa kalusugan at safety ng mga tao, lalong-lalo na ako, para nga humaba ang aking buhay. Yan ang pangarap ko, maging mahaba ang aking buhay. So in short, this is a preparation for your retirement. Tama po ba? I mean, na-conceptualize na po ito. I prepared for it bago ako mag-retire. Mga 10 years before retirement, nagbabasa na ako tungkol sa mga agriculture subjects. Bili ako ng mga agriculture magazines, nag-attend ako ng seminars, trainings about agriculture. So medyo may konting preparation. Hindi ako farmer, although anak ako ng mga farmers. Yes. Pero hindi ako actually nag-farm nung ako'y bata pa. Dahil ako ay nagtrabaho sa mga opisina. Yes. So 65 years old ka, nag-retire ka mo, sir, no? Yes. Now, I hope you wouldn't mind if I ask, ilang taon ka na ngayon? 72 and a half na ako ngayon. Wow. So anong taon nag-start itong Danilo or Danizon Farms? Umuwi ako galing Saudi 2015 March. Nagpahinga ako sandali. July 1st, nagsettle na ako sa farm. At nagtanim-tanim, mga fruit trees. Pero ang mga fruit trees matagal bago magbunga. So, in the meantime, nag-isip ako, paano ba kikita, pambayad man lang sa mga workers. So, nagtanim ako ng mga cash crops, yung mabilis anihin. At isa doon ay ang mga ginger and turmeric. Kasi may napanood ako sa television, isang programa, pinapakita yung paggawa ng turmeric. Sabi ko, madali lang pala, kayang-kaya ko ito. So, doon nagsimula. Ang unang produkto ko ay turmeric at salabat. Yung dalawa lang na yon. Sa ngayon, may mga 10 variants na ako. Iba-ibang variants ng ginger at saka turmeric. Ano yung best selling mo dun sa mga 10 variations na yun?
best selling ko yung natikman mo na ginger lemon at saka yung ginger calamansi. Lasang-lasa ang calamansi at lemon dahil ang ginagamit kong ingredient ay natural Wow. calamansi at natural lemon powder. So hindi siya yung talagang binili mo na lang na prepared na, no? Iba ang lasa nung synthetic. Synthetic. Sinubukan ko maghalo ng synthetic, hindi masarap. Ito masarap at maraming nasasarapan. Wow. Ako mismo natigman ko talagang yun nga inanap ko kung sino may-ari. Kaya nung tinuro na si Sir Danilo, si Sir Danny I really took time na ngayon pinuntahan ko siya dito sa kanyang sa room kasi actually it's almost 9 PM pero inistorbo ko siya para lang ay ma-share namin sa inyo kung gaano kasarap yung kanyang produkto. At maliban doon, syempre, ay malaman natin kung ano yung pinaka-background ng produkto na yon, no? So, sir, sa loob ng ilang taon na kamo, sir, na nagnenegosyo ka? My farm started in 2015, but I started processing these products at 2019. So, parang 4 years. 4 years, but in the first year, it was only turmeric and salabat. Okay. And then I branched out to different things. I am doing rice coffee. I produce organic red rice and I make it into coffee. And then I have malunggay rice coffee. It's the same coffee, but I add the malunggay powder. And I also have fruit juices, herbal juices, fruit vinegars. I raise honey from my farm. Your own farm. And I have Makapuno products. And other things. By the way, before I forget, Yes. you can buy my products. You go to my Facebook page, Danison Farms, and just send me a message for your order. You can find the different products I produce there. If you may, you can give them the number if you want. Oh, and my number is there's some reason. Sorry, there's some it's okay. reason I Yeah. cannot give it. Marami akong fans doon. Okay, I understand. Anyway, yes, one of the reasons why I came here to interview you is for us to learn more about farming. How did you find farming with your experience as an OFW? Tapos bigla kang nag-shift into farming. How did you find it? Dahil sa age ko, I have to think of what to produce which will not be very taxing to my body physically. Yes. So I think about fruit crops because once you planted them, once they are productive, they are very low maintenance. You don't have to work every day and plant and replant every cycle. You know, you just wait for the harvest every season. So it's not very difficult. It's not very difficult. Yes. And it's very satisfying pagka makikita nyo na ang bunga ng inyong itinanim. Napakasaya, walang kapares. Ayan. So nakikita natin yung kanyang drive, passion para sa pagtatanim at maging sa pag-produce ng mga produkto na alam niyang na makakatulong sa ating lahat. Sa lahat ng posibleng bumili, sa lahat ng pwedeng gumamit, lalong-lalo na yung mga health conscious at malamang maging yung mga may sakit. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, usually lang, no? Kadalasan nagkukonsumo na lang tayo, gumagamit na lang tayo ng mga natural na produkto na yan pag may nararamdaman na tayo. For him, napansin ko, bago pa lang siya dumating sa ganitong age ay siguro naging health conscious na siya. Kaya sabi nga niya, 10 years ago,
prior to his retirement, nag-research na siya. Kasi gusto niya talaga mag-shift into farming. So, bago ka pala nag-abroad, sir, ano talaga yung pinaka-career or profession mo? Is it related to farming? Is it related to anything that you're doing right now? Ang trabaho ko ay not related at all to farming. It's all office work, administrative management work. Kaya not related to farming. But sa experience ko dito sa aking pagpa-farm mula nung ako ay nag-retire, gusto kong sabihin sa mga tao na lagi nilang sinasabi walang pera sa farming. Basta po alam nyo ang technology, marunong kayo sa strategies, how to market, how to process your own products. Kahit maliit ang inyong farm, kahit malaki, kikita kayo. Lalong-lalo ngayon na ang mga farmers natin ay parang naglalaho dahil ang mga average age ng farmers natin ngayon ay 57 daw, 58, ganyan. At walang pumapalit ng mga kabataan. Yes, yes. So, sana yung mga kabataan, isipin nyo na hindi totoong walang pera sa farming. Kabataan. At gawin yung organic farming para maprotektahan ang ating environment, mapangalagaan natin ang ating mga kalusugan. Ayan, tama po yung suggestion ni Sir Danny na kailangan talaga magpursige po tayo na mag-shift into farming. Sapagkat ang farming, tama sabi niya, may pera doon. Kasi kung mapapansin natin, yung mga magulang natin na farmers, ang kadalasan na sinasabi sa anak-anak, mag-aral kang mabuti. Kasi ayaw na namin na pagdaanan mo itong pinagdadaanan namin. Sobrang hirap maging farmer. Yun ang palagi lang sinasabi. At upang pag natapos ka, maging isang kawani, employee ka, mag-abroad ka. Yung bang iba yung mindsetting, sir, no? So, pag-usapan naman natin itong mindsetting na tinuturo sa atin. Kasi, yun nga, sabi ni sir, kapag inaral mo talaga, kapag ginamitan mo ng makabagong teknolohiya, mas lalong kikita ka doon. So, ang nangyayari ngayon, itong mga kabataan, yun nga, sumunod sa magulang dahil ito nga yung mindset na binigay sa kanilang mga magulang, naiiwan yung magulang, yung age sabi ni sir kanina, 57 to 58, around that. Yes. So, to 58 ay medyo wala na. Hindi na sila nagpa-farming. So, sino na ngayon yung magti-take over nung farm, ng mga magulang na ito? So, ngayon, dahan-dahan, nawawalan na tayo ng mga farmers. Saan naman tayo kukuha na yung pagkain? Kaya ito, madalas umasa na lang tayo doon sa Vietnam, sa ibang bansa na nagfa-farm. At kadalasan nga po, China galing yung ating mga prutas. Tapos yung mga prutas natin, minsan dito yung mga galing sa probinsya, dinadala abroad. Dahil ito yung mga binibili ng mga yamang bansa dahil magaganda yung mga produkto natin. In short, yung mga dinadala sa atin, siguro, ayaw kong manghusga, pero baka ito na yung mga reject ng mga bansang nagdadala dito tas binibenta na lang ng medyo mura. So, sir, ikaw ba sa pananaw mo ngayon, kamusta ang sitwasyon ng agrikultura dito sa Pilipinas? Ang Department of Agriculture mayroong programa ngayon nag-i-encourage sa mga kabataan, tulad isa sa mga kasama ko na bata pa, mga around 30s or wala pang 30. Sumali siya sa isang pa-contest, parang Youth Farmer Challenge, something like that, na nagde-develop ang mga kabataang farmer na ito ng project na pagkakakitaan at maaaring kopyahin ng ibang mga farmers. Maganda yon. At umaasa ako, I'm optimistic na makakaahon tayo
sa kinalalagyan ngayon ng agrikultura natin na hindi kagandahan, makakaahon tayo. Dahil ang ating bansa mayaman sa resources Exactly. ng farming. Ayan, tama yung sabi ni Sir Danny. Mayaman tayo kasi Philippines actually is not just a, how do you call this? Marine rich country. Pero ito ay mas marami yung yamang lupa. At tawag doon sa ano na yon. Yung yamang lupa natin ay very sufficient para i-propagate at pakainin ang buong bansa. Ang more than 110 million na populasyon ng Pilipinas, kung talagang tututukan lang natin. Kasi ang daming nakatiwangwang. Kamusta po sa Mindoro, sir? Kasi nakikita ko yung mga galing ang dinadala dyan sa Divisoria, galing Mindoro. Ang dinadala ng Romblon, galing Mindoro. In short, parang Mindoro is, yan yung nagtatanim ngayon, nagproproduce. Tama po ba ako? Maluwang pa ang kalupaan sa Mindoro. At katulad na ginagawa ko, ang mga, sa ngayon kasi, ang atensyon ng mga tao sa flatland para taniman ng palay, taniman ng mais. Pero dapat ding pagtuunan ng pansin yung mga bulubundukin. Magandang tamna ng mga parang agroforestry, yung mga prutas, mga iba-ibang klaseng pananim bukod sa palay at mais. Napakaluwang ng kalupaan. Wow. So ayun let's take it from Sir Danny. Tanungin din naman natin, kamusta yung farm niya? Kasi bago tayo lumabas, sir, yung farm nyo, ano yung mga tinatanim nyo doon? Ang main products ko ay fruit trees, nasabi ko na. Mayroon tayong pomelo, mayroon tayong latex-less jackfruit from Malaysia. May pomelo from Vietnam and Davao. Excuse me, sir, no? When you say latex-less, medyo naka-catch ng attention ko. I suppose this is the jackfruit or langka na walang dagta. Tama po ba? Almost no dagta. Okay. Pagka biniyak mo, napakadali. Di katulad, hindi ka mag... Lalagyan ng messy. mantika. Okay. Kasi minsan mantika pa din. At itong langka na to, ako siguro unang nagdala sa Mindoro, na ipakalat ko na sa mga ibang farmers. San Jose, iba-ibang bayan, na bigyan ko sila, napadalan ko sila ng seedlings, malaki o kahit seeds, nagbigay ko ng mga seeds. Kaya 3 taon lang nagbubunga ito. Kaya very soon marami kayong mabibiling langka sa Mindoro. Maganda. Okay. At saka gusto kong sabihin, marami pang ibang produkto doon sa aking, katulad ng makapuno. I have about 1.5 hectare na makapuno na may mga 150 trees nagbubunga. Yun ang mainstay ko ngayon. Araw-araw pwede kang pumitas. Di katulad nung suha, may season. Tamarin, may season. Banana, continuing. Mango, seasonal din. At saka may mga hindi pa ako bubunga, mga lansones, durian, kakao, nagsisimula ng magbunga, magkaka-tsokolate na rin ako. Wow. Marami pang ibang pananim. Mayroon din tayong maliit na gulayan at maliit na palayan. So with all that, with all those, how do you see your business 5 years from now? Ang crop production ko will continue, but I am giving focus to my processing. Maganda ang income sa processing ng food. Yung produkto ko mismo, pinoproseso ko, nagdodoble ang kita. Yan ang kagandahan. Yan. Kaya yung mga farmers,
dapat matuto silang magproseso ng kanilang produce. Kasi binibili ng mga traders sa napakamurang halaga. Kung ipoproseso nila, ibebenta nila, kahit sa local market lang naman pwede. Sila yung kumikita lang, no, mga traders, no, mas malaki. Ang aking farm pala, dahil tinutulungan ako ng ating gobyerno, naging ka-partner ako ng Agriculture Training Institute bilang isang learning site na kung saan ang mga ibang farmers o interesado sa farming makapunta, makapag-obserba, makapulot ng konting kaalaman, o meron ding bibigay din kami ng training kung kailangan. Tapos tinutulungan din tayo ng regional office ng Mimaropa Agriculture. Tayo ay tinulungan ma-certify na organic. Ang farm namin, organic na. Ang farm namin ang kauna-unahang certified organic farm sa Occidental. Hanggang 3 years ang tulong ng Department of Agriculture. At na-accredit din tayo ng Department of Tourism bilang unang accredited farm tourism site sa Sablayan, sa aming bayan. Galing, no? So, first learning site, first DOT accredited, and first and only organic certified na farm. Wow, ang ganda. Yes. Grabe yung mga citations pala na na-receive ng Danizon Farms, no? So nakikita ko talaga ay napakaganda nitong kanyang negosyo, nitong ginagawa ni Sir ngayon. So parang ayaw ko pa talaga siyang pakawalan na marami pa akong nais tanungin sa kanya. Siyempre tanungin din natin sa kanya na kamusta naman yung kanilang mga advokasya? Ano ba yung mga ginagawa nila na tulong ngayon sa mga tao? Kasi as I believe, si Sir Danny, gaya na sabi kanina, namimigay din siya ng mga, nag-share, no? Ng mga buto, seedlings sa iba dahil narinig ko sa kanya na gusto din niya talaga na ma-propagate yung mga halaman or yung mga tanim na talagang alam niyang kapakipakinabang. So pakinggan natin ano yung mga advokasya ni Sir na ginagawa niya ngayon at yung mga gusto pa niyang gawin. Kasi 72 years old. Ang 72 years old, number lang yan, numero lang yan. So imagine, walang age. Tama Sir, no? Walang age limit ang pagninegosyo. So, hayaan natin mag-share si Sir Danny. Natutuwa talaga ako, Sir, na na nakikinig sa'yo. Ang edad hindi natin nararamdaman sa pag-iisip. Ang isip natin palaging bata. Minsan lang yung iniisip natin medyo hindi na kayang gawin ng ating katawan. Pero kinakaya. Ang aking advokasya, kasama ko ang aking samahan. Meron kaming samahan, Organico Mendoreños. Ito ay bawat munisipyo ay mayroong chapter at mayroon kaming provincial federation of all these chapters. Sa aming bayan sa Sablayan, ako ang chairman ng samahan. Sinusulong namin at iniengganyo namin ang mga farmers na subukan ang organic farming dahil nga ito ay ligtas para sa ating katawan at sa ating environment. Hindi naman siya kahirapan. Sa umpisa, medyo mahirap, pero pag alam nyo na ang technology, sa ngayon, ang mamahal ng mga inputs, sa organic farming, kayo ang gagawa ng sarili nyong inputs, hindi na kayo bibili ng mga pagkamamahal na abono, mga pestisidyo, mahal. Matututunan nyong gawin lahat ng ito at magiging mas matipid ang inyong pagsasaka. So, sabi ng iba,
ang aanihin mo pag organic, mas maliit. Tama, mas maliit pero dahil hindi naman kayo bumibili ng mga inputs, wala kayong gaanong gastos, at maibebenta nyo ng medyo mataas sa presyo, kaya mas maganda. Mas lucrative pa rin yung kita. Yan. So, Ayun. nung bata ka ba, sir, na isip mo na papasok ka sa negosyo? Or even yung farming? Kasi si sir, ang negosyo, ang tawag dun sa kanyang ginagawa ay agribusiness. So, gusto nating malaman ngayon kung ito ba plinano niya o biglaan na lang. Nung bata ako, wala sa isip ko. Dahil siguro, tulad ng karamihan, pag bata ka, sabihin, mag-aral ka para magkatrabaho ka. Yun ang ating training. Yes. Ngayon na-realize ko, sana nung bata pa ako, natuto na akong magnegosyo. Baka mayaman na ako ngayon. Ayan. Kaya mga kabataan, huwag nyo lang isipin yung mag-aaral kayo para makapagtrabaho. Mag-aral kayo para kayo ay makapagnegosyo. Entrepreneur. Yes. Ayan. Tama yun, yung suggestion ni Sir Danny, no? Mag-aral tayo, aralin natin kung paano yung proper na sistema ng pagninegosyo. Maging entrepreneur tayo, tumuklas tayo ng mga bagay-bagay, magkaroon tayo ng tamang mindset, hanapin natin kung ano yung fit sa atin na kaya natin gawin, mga produkto na sa tingin natin ay makikita natin yung mga raw materials sa paligid, kagaya ng ginagawa niya. So siya, OFW, retired OFW, 65 years old. Kung kinaya ng isang 65 years old and now he's 72 years old, 7 years na niyang siguro ginagawa ito, no? So, imagine yung ganong kinakaya ng katawan niya. Tsaka nakita ko talagang aktibo pa siya. So, kung kaya ng ganong edad, bakit hindi natin kaya tayong mga bagets pa? Sama niyo ako sa bagets. So, bakit hindi natin kayang gawin? Mga 18 years old, kaya mo na yan. 14 years old, kaya mo na yan. Kaysa naman nagdidwell tayo dun palagi sa social media, sa... Saka yung ibang mga kaibigan ko, pag re-retire, ang idea nila, sa bahay na lang. May mga kaibigan ako sabi, naku, dapat nagpapahinga ka na lang, ini-enjoy mo na lang. Ini-enjoy mo yung mga savings mo. Yes. Hindi para sa akin yung ganun. Ayokong nababakante. Gusto ko laging may ginagawa. I like your mindset, sir. You really have, a strong will to do something that you think can be beneficial to other people. Not just for yourself. Kasi si Sir Danny, hindi nyo naitatanong, wala siyang asawa. Yes. Single, but not available. So, wala siyang asawa, subalit, itong ginagawa niya, hindi lang naman para sa sarili niya. Kundi, para din sa ibang tao, to encourage people like us, viewers, tulad ko, na-amaze talaga ako sa kanya eh. Kasi yung produkto niya na yon, yung ginger plus lemon na yon, ginger lemon powder? How do you call it, sir? Yes, ginger lemon tea. Yeah, ginger lemon tea. So, yung concoction na ginawa niya na yon, ay talagang sa akin umepekto eh. Kung umepekto sa akin, maaaring e-epekto din sa'yo. Diba? So, ang punto ko dito, kung kinaya ng ganong edad, bakit hindi natin kaya? So, this is a challenge for you guys. Bilang Bisyo Negosyo founder, at ako'y isang mentor ng bayan, as Kuya Juan, ini-encourage kita kung ikaw nakakapanood ka nito. At kung meron kayong farm or even mga tanim sa paligid nyo, lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa probinsya, wala kang pwedeng idahilan na hindi mo kayang gawin. Dahil ang isang 72 years old, kinaya niya nung 65 years old niya, after his retirement, to shift into doing something better and greater than what he ever did in his entire 65 years. And mas higit akong masaya ngayon sa ginagawa ko kaysa nung ako ay isang empleyado. See that?
Di ba? Fulfillment Yes. ang isa na nagbibigay sa kanya ng drive para ipagpatuloy yung ganitong ginagawa niya. And tanungin natin, ako alam ko na, Sir, ilan po or gaano kalaki yung inyong farm? Hindi naman kalakihan. Doon sa Mindoro, ang mga tao, ang lalaki ng kanilang mga lupain. Ako naman 16 hectares lang yon. 16 hectares. Hindi kalakihan. Ang natataniman ko hanggang ngayon, almost 8 years na akong nagtatanim. 8 hektara yung natataniman ko at patuloy pa. Nadadaan. Baka mga siyam na ngayon pala. Wow. So talagang ini-improve, no? Ini-improve ni Sir yung kanyang yung kanyang yung kanyang lupa na 16 hectares, dinadahan-dahan niya. Pero sir, bago tayo magtapos, Yes, sir. baka makalimutan ko. Maraming salamat sa tulong na tinatanggap ko, sa encouragement, sa appreciation, recognition, galing sa Department of Agriculture, galing sa Department of Trade and Industry na siyang tumutulong sa aming food processing business, at gayon din sa Department of Tourism. Lalo akong nagpupursige dahil sa encouragement na natatanggap ko. Kaya parang ayoko nang tumigil. Yes. Dahil parang nakakahiya na tigilan dahil sa kanilang ginagawang pagtulong at pagsuporta. Yeah. At ito yung masasabi ko rin sa inyo, sir, bilang isang nakatikim at talagang masasabi kong living testimony ng kaniyang produkto ay tutulungan ko kayong i-promote yan sa abot ng aking makakaya because I have the Islands Delights products and we are planning to put up an Islands Delights center here in Metro Manila na kung saan ay we will collect or curate itong mga produkto na basically galing Romblon and the entire Mimaropa region na upang ito ay makilala ng buong Metro Manila, hindi lang buong Metro Manila, buong bansa, buong mundo kung kakayanin. At sana ay ipatronize nyo at sana ay maging part din po kayo doon. Gumawa kayo ng produkto nyo. Actually, ito na challenge ko. Hindi lang Mimaropa, hindi lang Romblon. Buong Pilipinas, gumawa tayo. Kapag napapanood nyo itong live na or itong itong video na to, kapag napapanood nyo itong telecast na to, ay kontakin nyo kami. Vision Negosyo po. Be part of the Vision Negosyo movement. At marami tayong magiging mga mentors na kagaya ni Sir Danny. At alam ko naman na talagang handang-handa siya at equipped siya sa mga knowledge and even the technologies na kanyang proven na nagawa sa kanyang farm. At maging pag-develop ng kanyang mga negosyo, syempre mai-share niya sa atin. Pero syempre bawat negosyo naman, bawat paggawa ng produkto, may kanya-kanyang trade secret na tinatawag. So at least gumawa tayo ng sarili natin. Let us be creative. Let Ako us walang secret, sorry. Ayan, Ako walang okay. secret. Ayan, I si share Sir. everything. Wow. Very good yan, sir. At with that, gusto kitang maging guest sa aking ATC Channel 31 Online TV sa Kuya Juan Mentor ng Bayan. Actually, soon siguro ay makapag-open tayo ng another program doon sa TVC Channel 8 at ATC Channel 31 Online TV. Kausapin ko si Tito Nel, siya po yung CEO doon. At alam ko open yung kanyang mind para dito sa idea na to. Gusto kong maging partner siya doon sa programa na yon. Hindi ko lang alam kung paano, pero gagawa namin ng paraan kung paano kasi I know he has a lot of things to share. And of course, yung kanyang produkto, dadalhin din natin dito sa Metro Manila. I-figure out natin kung paano natin yun magawa upang umabot sa bawat lugar dito sa bawat lugar dito sa Pilipinas. Ayan. So, maraming salamat, sir. Final word, sir, para man lang sa ating mga viewers. Well, salamat. Nagkita tayo at na-share natin sa iba ang ating
istorya ng ating advocacy. Ayan. So maraming salamat din po sa opportunity na naging guest po namin kayo dito ngayon. And I know na with these ay maraming ma-inspire, maraming mai-encourage at marami pa po yung magiging kagaya ng isang Danny Hizon at magkaroon ng kagaya din ng Danilo Farms na nagtatanim ng mga organikong mga halaman, mga organikong mga pananim, prutas, gulay, and even yung pumasok sa agri-business. So, maraming salamat po, sir. Ayan. Thank you. Ayan. Thank you very much. So, hanggang sa muli po, mga kabisyo sa negosyo, palagi po nating subaybayan ang ating mga lives, mga telecast, at maging yung programa ko sa Kuya Juan Mentor ng Bayan. Thank you po sa inyong lahat. Good night po!